as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Narcaranza, at ako ay nagagalak na makasama ka ngayong umaga. January 30, isang araw na lamang po at tapos na ang unang buwan ng 2025. Napakabilis ng ating panahon. Kaibigan, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Praise the Lord. Sapagkat taglay natin ngayon ang buhay na Kanyang ipinahihiram, lakas at kagalakan na tayo ay muling nakasilay ng panibagong umaga. Ikaw ay nakikinig pa rin dito sa ating himpilan, AWR 89.1. At ito ang Rise and Reflect. Dito ay sinisikap nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. At welcome po sa atin pong mga kaibigang nasa YouTube and Facebook page. Ganon din po sa lahat ng mga kaibigan nating nakikinig sa iba't ibang stasyon ng radyo dito po sa nasasakupan ng Luzon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At sa atin pong pagpapatuloy ay atin namang babasahin ngayon ang kabanatang 24 ng Genesis. Mahaba pong chapter ito, ngunit atin lamang babasahin hanggang verse 26. Mula po sa Ang Bible Pinoy Version, sundan niyo po ang aking pagbasa. Matandang-matanda na noon si Abraham at blines siya ni Lord sa lahat ng bagay. Sinabi niya sa pinakamatandang servant niya na in charge sa lahat ng properties niya, "Ilagay mo yung kamay mo sa gitna ng mga hita ko at manumpa ka. Sumumpa ka sa pangalan ni Lord na Diyos ng langit at lupa na hindi ka dito sa Kanaan hahanap ng babaeng mapapangasawa ng anak ko. Bumalik ka sa bayang pinanggalingan ko at doon ka sa mga kamag-anak ko maghanap ng mapapangasawa ng anak kong si Isaac." Pero nagtanong yung servant, "Paano po kung ayaw sumama ng babae? Papupuntahin ko na lang ba ang anak mo sa lugar na pinanggalingan mo?" Sumagot si Abraham, "Huwag. Huwag mong papuntahin doon si Isaac. Si Lord na Diyos ng langit ang nagdala sa akin dito, kaya iniwan ko ang tirahan ng tatay ko at ang lugar kung saan ako pinanganak.
Nangako siya sa akin na ibibigay niya itong lupain sa magiging lahi ko. Papaunahin na niya yung angel niya para makahanap ka doon ng mapapangasawa ng anak ko. Kung ayaw sumama sa iyo ng babae, hindi na kita sisingilin sa sumpaang ito. Pero wag na wag mong dadalhin doon ang anak ko. So nilagay nga ng servant yung kamay niya sa gitna ng mga hita ng amo niyang si Abraham. At sumumpa siyang gagawin yung napag-usapan nila. Umalis nga yung servant, dala ang 10 camel ni Abraham at iba't ibang magagandang pangregalo. Pumunta siya sa city sa may north ng Mesopotamia, kung saan nakatira ang kapatid ni Abraham na si Nahor. Pagdating niya doon, pinahinto niya yung mga camel at pinaluhod sa may balon sa labas ng city. Medyo pagabi na noon at yun yung time na lumalabas ang mga babae para mag-igib ng tubig. Nag-pray siya, Lord, Diyos ng amo kong si Abraham, sana maging successful ako sa pakay ko dito ngayon. Tuparin niyo po ang pangako niyo sa amo kong si Abraham. Nandito po ako ngayon sa may balon. Mamaya, dadating dito yung mga babae sa city na ito para mag-igib ng tubig. Makikiinom ako sa isa sa kanila. Pag pumayag yung dalaga at pinainom din niya yung mga camel ko, siya na nga ang pinili mo para sa servant mong si Isaac. Pag nangyari ito, alam kong tinupad mo na ang promise mo sa amo ko. Bago pa siya matapos mag-pray, dumating si Rebecca na may dalang jar sa balikat niya. Anak siya ni Bethuel na anak naman ng kapatid ni Abraham na si Nahor at ng asawa nitong si Milcah. Napakaganda ni Rebecca. Dalaga siya at virgin pa. Bumaba siya papunta sa may balon at pinuno yung jar niya. Tapos umakyat siya pabalik. Tumakbo yung servant papunta sa kanya at sinabi, "Pwede ba akong makiinom kahit konti?" Sabi niya, "Sige sir, inom po kayo." Binaba niya agad yung jar at inalalayan yon habang umiinom yung servant. Pagkatapos uminom ng servant, sabi ng babae, "Paiinumin ko na rin yung mga camel hanggang sa gusto nila." Binuhos niya agad yung laman ng jar niya sa pinag-iinuman ng mga hayop, tapos tumakbo siya sa balon para umigib pa ng tubig. Hanggang sa mapainom niya lahat ng camel. Tahimik lang siyang pinanood ng servant. Tinitingnan kung siya na ba ang sagot ni Lord sa prayer niya. Nung napainom na yung mga camel, nilabas ng servant yung dala niyang mamahaling gold na hikaw sa ilong at 2 malalaking bracelet at sinuot yun sa babae. Tapos nagtanong siya, "Kaninong anak ka? Pwede ba kaming makitulog sa bahay niyo?" Sumagot ang babae, "Tatay ko po si Bethuel, anak siya ni Nahor at Milcah. Maraming pagkain ng camel sa bahay namin at meron ding space doon na pwede niyong pagstayan." Nagbow ang servant at sumamba kay Lord. Sabi niya, "Praise the Lord, ang Diyos ng amo kong si Abraham. Naging tapat siya, tinupad niya ang pangako niya. Dinala ako ni Lord dito mismo sa mga kamag-anak ng amo ko." Sinagot na panalangin. Kaibigan, alam mo ba na sang-ayon sa isang historian, mayroong mahigit na 100 milyong mga awit ng pag-ibig na ipinablish mula nang magsimulang record ang musika. Ang mga tao ay natutuwa at naaakit sa isang magandang kwento ng pag-ibig, especially one with ups and downs that ends with a happily ever after. Ang Genesis 24 ay nagpapakita ng isang dramatikong kwento ng pag-ibig. Sa panahon ni Abraham, ang mga kasal ay isinasaayos sa pagitan ng mga pamilya. Ang kakaiba ay ayaw ni Abraham na pakasalan ng kanyang anak ang isa sa kanilang mga kapitbahay sa Kanaan. Parang sinasabi nito na kahit na si Abraham ay nangako na manirahan sa lupain ng Kanaan, ayaw niya na maging isang Canaanite. Sa paniniwala sa pangako ng Diyos, inutusan niya ang kanyang lingkod na si Eliezer upang maghanap ng mapapangasawa ni Isaac mula sa kanyang sariling mga tao sa Mesopotamia sang-ayon sa talatang 6 at 9. Hindi iyon magiging madali. Dahil dapat ang babae at ang kanyang buong pamilya ay kailangang sumang-ayon, makumbinse na payagan siyang umalis sa kanyang tinubuang bayan at sumama doon sa foreign land. Ang alipin ay nagpakita ng pagtitiwala sa Panginoon. He prayed about the project, but he also administered a kind of test.
maghahanap siya ng babaeng magiging mapagpatuloy at mabait. Pagdating nga niya sa isang balon ng tubig na may 10 kamelyo, hihingi siya ng inumin sa isang babae. Kung ang babae ay magbigay ng inumin para sa kanya at mag-alok ng tubig para sa mga kamelyo, sangayon sa kanyang iniisip na test, malalaman niyang ito ang babaeng pinili ng Panginoon sa talatang 14. Nang makarating nga siya sa isang balon sa Henesis, kabanatang 24, talatang 24, ganito ang nakasulat. Sumagot si Rebecca, "Anak ako ni Betuel na anak na lalaki ni Nahor at Milka. May matutulugan kayo roon sa amin at marami ring dayami at pagkain para sa mga kamelyo ninyo. Hindi lamang pinainom ng tubig, inialok pa niya ang pagkain para sa kamelyo at matutuluyan ng servant ni Abraham, si Eliezer." Dito ay hindi lamang nalampasan ni Rebecca ang pagsubok na kanyang inilagay. Kamag-anak din siya ni Abraham, sangayon sa talatang 24. Kaya ang lingkod ay sumigaw sa papuri sa sagot na ito ng panalangin at ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili na tapat muli kay Abraham. May mahalagang papel si Rebecca sa kwento. Tulad ni Abraham, handa siyang lisanin ang kanyang tinubuang bayan at pumunta sa lupaing hindi niya alam. God will provide a way for His will to be accomplished, but that does not mean we are passive in the process. Kailangan natin ang isang aktibong partisipasyon habang gumagawa ang Diyos na tuparin ang kanyang pangako sa atin, kaibigan. Kaya nga ang nasambit ng servant ni Abraham, "Yumuko ako agad at sumamba sa Panginoon. Nagpuri ako sa Panginoon, ang Diyos ng amo kong si Abraham. Siya ang gumagabay sa akin sa tamang lugar kung saan nakita ko ang anak ng kamag-anak ng aking amo para maging asawa ng kanyang anak." Kaibigan, ano ang ginawa ng alipin ng bigyan ng isang gawain na parehong mahirap at napakahalaga? Paano tayo matutulungan ng kanyang halimbawa kapag nahaharap tayo sa mahalagang desisyon? Ano ang pwede mong gawin? Saan ka lalapit? Para sa iyong comment and reflection, maaari mong ipadala sa ating mga numero sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa ating mga kaibigan na nakatutok sa atin pong Facebook page and YouTube channel, dyan po sa comment section ay pwede nyo pong isulat ang inyo pong mga reflection. At para sa inyong masayang pakikinig, nais ko pong ihandog ang isang napakagandang awitin, "Spend a Little Time in Prayer," na inawit ni Ma'am Jo, Sisay, and Sherit para sa ating lahat ngayong umaga. Where your grief cannot be spoiled.
in prayer. He alone can lift your heavy load of care. Tell him all about the things that try you. Every little thing he will supply you. Spend a little time with Jesus in prayer. When the future makes you wonder, as the road ahead you ponder, are there many problems yonder? Spend a little time with Jesus in prayer. Spend a little time with Jesus in prayer. He alone can lift your heavy load of care. Tell him all about the things that try you. Every little thing he will supply you. Spend a little time with Jesus in prayer. Spend a little time with Jesus in prayer. He alone can lift your heavy load of care. Tell him all about the things that try you. Every little thing he will supply you. Spend a little time with Jesus in prayer. Spend a little time with Jesus. Spend a little time with Jesus. Spend a little time with Jesus in prayer. Maraming salamat, Ma'am Jo, Sisay, and Sherit sa napakagandang mensahe ng awit na inyo pong inihandog sa ating mga tagapakinig at sa ating Panginoon ngayong umaga. Kaibigan, nais ko pong makasama ka sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, nangako ka na maglalaan at alam namin na Ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong pangako. Hinihiling namin na ituro mo ang mga hakbang na gusto mong gawin namin habang sumusunod kami at nagtitiwala sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa panahon na humaharap kami sa mahirap na gawain, ang una naming gagawin ay ang lumapit sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin at pangunguna. Amang banal, ngayong umaga akin pong idinadalangin ang inyong mga anak na sumusubaybay sa programang ito. Sila po ay lumalapit sa inyo sa iba't ibang mga pasanin na kanila pong nararanasan ngayon. May mga pangangailangan po ng kagalingan. Mayroon pong nangangailangan ng trabaho. Ang ilan po ay nagsisipag-aral na haharap sa mga examination. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na matugunan ang mga pangangailangan ito. Ang may mga karamdaman, akin pong ipinapakiusap na inyo po silang dalawin sa kanila pong mga kinaroroon ng lugar ngayon at ipadama sa kanila ang inyo pong mapagpagaling na kamay at sila po ay maibsan ang sakit na nararamdaman. Dakila naming Diyos, Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos na laging tumutugon sa aming panalangin kung ito po ay nakikita niyong makabubuti sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon pong umaga, amin pong isinasubmit ang aming mga sarili. Mangyari nawa ang inyong kalooban sa aming lahat. Maraming salamat po na tutugunin niyo ang aming mga kahilingan sang-ayon sa iyong mabuting kalooban at sa pinakamabuti para sa amin.
Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat na nakasama namin kayo sa atin pong pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos sa pananalangin at sa pagpapasalamat sa Kanyang muling pagbibigay sa atin ng buhay at lakas ngayong umaga. At sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral sa inyong mga tahanan, amin pong inihahandog sa inyo ang napakagandang Bible Study Guide na may pamagat Explore. Ito po ay available sa Tagalog at English. Mamili po kayo kung ano ang mas makomportable kayong pag-aralan, Tagalog o English. Ang inyo lamang pong gagawin ay ipadala ang inyong kompletong pangalan at address dito po sa ating himpilan. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At akin din pong tinitiyak sa inyo na ang inyo pong mga kahilingan, mga prayer request, mga concern na inyo pong pinapadala ay patuloy pong idinadalangin ng atin pong mga Bible workers at missionary sa kanila pong mga personal na pananalangin at sa sama-samang pananalangin. Kaya inihimok po natin ang ating mga kaibigan na patuloy na magpadala ng inyo pong mga prayer request at kung kayo po ay may mga katanungan o anuman po ang inyong concern na nais nyong ipaalam sa amin, ang mga numerong ito ay bukas po para sa inyo. 0917-1742-777, 0917-1742-777 at 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang inyong kaibigan na Karansa nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang inyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Huwag po kayong lalayo sapagkat magpapatuloy po tayo sa mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm